et amor ubi caritas Deus ibi et sa pagmamahal naroroon ng Diyos sa pagmamahal naroon ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Kwaresma at ito po ay tinatawag na Militare Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal sa katapagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoon butihin. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoon butihin. Panginooy aking laging
Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Masumikap tayong kamtin, ang Panginoon butihin. Nagalak ang api, umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Sumikap tayong kamtin, ang Panginoon butihin. Sumikap tayong kamtin, ang Panginoon butihin. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagpanumbalik ng Diyos sa kanyang sarili ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang paghahari ng kasalanan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At ang nililimot niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
sasabihin ko sa Kanya. Ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sasabihin ko sa Kanya. Ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay at tinatawag itong Linggo ng Letare o Letare Sunday. Sabihin nyo nga po, Letare. Ito ay wikang Latin o salitang Latin na nangangahulugan sa Ingles na rejoice. So sa Tagalog, magsaya, magdiwang o makigalak. Magalak tayo kasi malapit na ang atin pong pagtatapos ng ating paglalakbay. Bang nakikita mo na yung finish line ng ating tinatahak. At kapag gano'n, may nakikita ka na, talagang mas nagiging masaya ka na. Marami mga pagsubok, marami mga pangyayari na minsan pinanghihinaan tayo ng loob, pero kapag nakikita mo yung dulo, ay nabubuhayan ka na ulit ng loob. At ito yung paanyaya sa atin ngayong linggong ito, na mabuhayan tayo ng loob at habang ipinagpapatuloy, hindi tayo titigil pero magpapatuloy tayo, pero ngayon ay mayroon ng saya
mayroon ng, kumbaga, yung mood natin ay patungo na doon sa mas matinding kaligayahang mararanasan natin. Kaya ngayon, sa linggong ito, ipinapakilala sa atin itong tagpo ng pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus. At ipinapaliwanag kay Nicodemo yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Diyos. Madalas pinagdududahan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At madalas din naman ay binabaliwala natin ang pagmamahal ng Diyos na ito sa atin. Sa kasaysayan, sa lahat ng mga narinig natin mga pagbasa sa linggong ito, sa kabila ng pagtalikod, sa kabila ng pagsuway, sa kabila ng paulit-ulit na pananakit ng tao sa Diyos, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo manumbalik sa Kanya. At yung pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang pag-ibig. Kapag nagmahal ang Diyos, kahit anong gawin ng tao, mamahalin pa rin niya ito. Sabihin niyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. At kung muli, tatanungin niyo na naman, totoo ba talaga mahal ako ng Diyos? Totoo ba talaga? Parang hindi na ako karapat-dapat mahalin eh. Pero kung tinatanong mo ulit, totoo bang mahal ako ng Diyos at kaya akong mahalin ng Diyos? Totoo. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At hindi niya nais na parusahan ang sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya pag tinitingnan po natin yung krus, na sa atin, sa pananampalataya natin, sige nga po, tingnan nyo nga. Ang krus na yan, bagaman mayroong tao na nakapako, mayroong tao na duguan, pero yan ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Nandiyan dyan, hindi para paulit-ulit na, minsan sinasabi, ano ba, tinotorture nyo ba ang Diyos? Sa ibang pananampalataya, natutuwa ba kayo na mayroong nahihirapan? Kaya nga, gamit ang ating pananampalataya, kapag sinitingnan natin ang krus na yan, kung saan ipinako o nakapako si Kristo, ang maaalala nawa natin at maramdaman natin ay ganyan tayo kamahal ng Diyos. Na handa siyang magsakripisyo, handa niyang ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Kaya kung hindi pa tayo matatauhan, kung hindi pa tayo mapupukaw yung ating damdamin, at masasabi, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Na sa tuwing nagtitipon-tipon tayo dito, sa tuwing makakakita ka ng ganyang imahin o larawan, ang maramdaman nawa ay yung pagmamahal ng Diyos. At dahil ito yung ibinigay ng Diyos sa atin, kaya tayo din, meron tayong kapasidad na magmahal din. Yun nga lang, talagang sinusukat natin ang ating pagmamahal base sa pamantayan ng mundo. Yan sinasabi, pag nagmamahal ka, masaya lang. Pag nagmamahal ka, walang hirap, walang sakripisyo. Pag nagmamahal ka, walang gutom, walang sakit, walang... Ganun ang natin ang pagmamahal. Kaya ang bilis sumuko ng tao kapag ito ang pamantayan ng pagmamahal na natutunan o tinatanggap niya. Pero muli, ito ay isang desisyon. Kaya nga yung pagmamahal ay desisyon. Hindi lang basta naramdaman o nararamdaman. Na para bang ngayon nararamdaman ko mahal kita, bukas biglang nawala na. Hindi na kita mahal. Hindi ganon ang damdamin. Hindi ganon yung emosyon. Kundi yung pagmamahal ay araw-araw magdidesisyon ka, mamahalin ko pa rin ito.
Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. At muli, hanggang saan, hanggang kailan ang pagmamahal na ito? Hanggang araw-araw, no? Hanggang matapos tayo sa mundong ito at sa kabilang buhay, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung tutuusin, no? Marahil, kung kahit ang mga taong napunta sa impyerno, yung mga napunta sa impyerno o mapupunta sa impyerno, ito yung mga tumanggi sa pag-ibig ng Diyos. Napunta doon hindi dahil pinarusahan ng Diyos. Napunta doon dahil yun ang pinili nila. Dahil hindi nila pinili ang Diyos. Pero sa tingin ko, no, kahit yung mga nando doon, hindi naman nawala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito mawawala. Pero yun nga lang, no, kailangan mong magdesisyon. Gumagawa ang Diyos araw-araw ng paraan. Gumagawa siya para mas maiparamdam sa atin na tayo ay mahal niya. Pero kailangan natin itong tanggapin. At kapag tinanggap natin, siyempre nandoon din yung kaakibat na susunod ba tayo sa Kanya. Ano naman, kung ito ang katunayan ng pagmamahal ng Diyos, tayo, paano naman natin mapatutunayan na mahal natin ang Diyos? Minsan madali pong sabihin, mahal ko ang Diyos kasi maginhawa ang buhay natin. Pero kung sakali na dumanas tayo ng pagsubok, magkasakit tayo, maghirap tayo, kaya pa ba nating sabihin at manatili sa pagmamahal na ito para sa Diyos? Yan yung maganda. Siguro mapagnilayan natin, no, sa linggong ito. At muli na yung paanyaya na magsaya tayo dahil sa isang dahilan, mahal tayo ng Diyos. Kung alam mo na may nagmamahal sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng ngiti, yan ang magbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay pa. Kasi may nagmamahal sa iyo. May nagsasakripisyo, may nag-aalay ng oras, ng panahon, dahil mahal ka. Pero sa atin mismo nawa, hindi lang tayo yung mamahalin, kundi tayo dinawa ay matutong magpahalaga sa mga nagmamahal sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng may mga sakit at nagdurusa ang mapagpamalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buksan ng aking puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ang aming palan, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng pagkumalay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin, amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong iginararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, 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 Dominus Deus,
Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit, in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng anak. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Oscar at Dolores na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw na may makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Second collection para sa alay kapwa. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili? Dapat kainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay na alay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nalalapit na po ang mga gawain natin para sa mga mahal na araw. Paki-standby lang po para sa ating mga schedule. Ipopost po natin sa social media at patuloy na i-anunsyo sa mga susunod po mga araw. Yung regular po natin na gawain ay tuwing Biyernes, yung ating pong pag-iistasyon ng krus sa ating pong komunidad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang magawitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak.
sa